Praise God. Ayan na po, naihayag po ng Panginoon sa atin last week na tayo daw po ay magkaroon ng habag. No, magkaroon tayo ng habag, huwag tayong judge ng judge sa kapwa natin. Huwag daw tayong tingin ng tingin. Kasi pinapaalala ng Diyos baka mas malaki yung troso na nasa mata natin. No po? Kaya ngayon po ako po ay nagtataka rin, no, kung bakit ito yung pinapahayag ng Panginoon, no? Bagamat po tayo ay naghihintay, merong meron sa puso ng Panginoon, there's a part ng puso niya na nasasaktan ng Diyos, 'no po? Merong part ng puso niya na hindi mo alam nasasaktan mo pala siya, 'no po? Hindi natin alam nasasaktan pala natin Panginoon. So, tayo po ay magbukas sa Lucas, hallelujah, Luke 2, salamat po sa biyaya ng Diyos, sa Luke 2, verse 22 po. Ayan, sino po ang puwedeng magbasa? Amen. Luke 2, Ayan, verse opo. 22, sis. Verse 22 po hanggang 40. Ay, Salamat po, Ate hanggang Lizzie. 4. Okay, Lucas 2, chapter 2, verse 22 until 40 po. Nang Amen po. sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng nagpaglilinis ayon sa kautusan ni Moises. Pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. 23. Ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. 24. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, pagkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan si Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. 26. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. 27. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. 28. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. 29. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang, alipin ayon sa iyong pangako. 30. Yaman nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. 32. Ito po ay liwanag na tataglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. 33. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. 34. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa inya ang marami. 35. Kaya't maghahayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding katighatian, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. 36. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na, 7 taon namang sila'y nagsama ng kanyang asawa. 37. At gayoy, 84 na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno sa pananalangin.
38, ng oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria na nagpapasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. 39. Nang maisagawa na nila ang lahat na ayon sa itinatakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ng 40, ang batay lumaking malusog, puspos na karunungan sa kalugod-lugod sa Diyos. 41, taon-taon tuwing pista ng Amen. Hanggang 40 lang po, Ate Lisel. Ayan, praise Hanggang God. 40, sorry. Amen. Okay lang Amen. po. Glory to God po sa buhay mo, no? Tunay nga po, ano, hallelujah. Ito po yung dinala si Jesus sa templo, no? Ito po ang pamagat po ng ating mensahe ngayong araw na to ay worth waiting. No po? At yun yung pinakaayaw natin, lahat ng tao, yung naghihintay tayo. Amen? No? Yun yung naghihintay tayo. Alam niyo po, si Tatay Simeon, hindi po ito si Pedro ha. Ito po ay isang matandang matuwid. Amen? Righteous man. Devout. 'Di ba? Devout. Parang ngayon devout yung pinagsamang devoted na outside. Ano mo 'yan yung sa kabila ng lahat, he is devoted, no? Nabubuhay siya noon sa Old Testament, no? Na narinig niya 'to. Walang naka-declare dito, hindi naka-declare kung kailan niya narinig. Amen. Yung sinabi ng Espiritu Santo sa kanya na pangako. Na po, yung pangako ng Espiritu Santo. Can you imagine, no? Even Jesus Christ hindi pa nababaptize, 'di ba? Kapapanganak pa lang po niya nito. Na po, kapapanganak pa lang ni Jesus Christ. Actually, kadadala pa lang. Aywa. Yan, i-mute ko lang po sa Ate Leonora. Yan. Actually, no, as you can see, buksan niyo po yung mga Bible ninyo, there is one, 'di ba? Merong isang old, ito matanda na sigurado to na sa pag-aantay niya kasi handa na siyang mamatay at that time. Puspos ng banal na espiritu, no? But we all know, sabi natin noon, 'di ba? Noong binautismuhan pa lang si Lord, tsaka pa lang dumating yung Holy Spirit. No. Holy Spirit is present from the beginning. Amen? From Genesis, He is present. Till now, hanggang ngayon po, He is present. Okay? Yun lang po ang gustong patotohanan po ng salita dito na Panginoon. No? Ito yung pinapaunawa sa atin po ng Panginoon na it is present. From the beginning, He is present. He is God. He is one person sa tatlong persona na present po siya that time. Because there's one person na sa buhay ni Tatay Simeon na puspos ng banal na espiritu. Na po, siya po ay, hallelujah, dito nasusulat sa kautusan na ang bawat panganay daw po ay itinalaga ng Panginoon. No, that is Jesus Christ. No po, si Jesus Christ. Kaya siya inalay na handog dahil ito po ang nakasaad, no, sa kautusan ng Panginoon na magkaparehas na ibon na bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Alam niyo po ba, yung mga nag-aalay nun, mababasa niyo po sa Leviticus, no po, sa Leviticus yung pag-aalay ng handog, no po, sa Book of Leviticus, yung paghahain, yan na pag-aralan namin sa spiritual mentoring, no? Kailangan doon may tupa. Pero alam nyo ba na ang naghahain na dalawang bato-bato o yung ibon na kalapati, yun yung mga tao na nag-aalay pag mahirap ka lang. Pag mahirap ka, ang inaalay mo lang dalawang kalapati. 'Di ba alam naman natin yung sitwasyon ng buhay ni Tatay Joseph at saka ni Nanay Mary that time, hindi sila ganon kayaman, no? Kaya wala po silang pagkukuhanan ng tupa that time. But can you see in this story that they have their own lamb? They have their own lamb. Walang bahid na dumi. Amen? Yung sanggol na dala-dala nila, they have their own lamb. No? May tupa sila. Amen? But sa katauhan ni Jesus, di ba? Sa katauhan ng Jesus Christ, they have their own sacrifice. No? Na ibinibigay nila and then na-dedicate po nila sa Panginoon na walang kapintasan. Yung baby na yun, walang kapintasan. Amen? Wala siyang kapintasan. So, inalay po nila yun kasama ng dalawang kalapati. But sa loob ng Jerusalem, 'di ba? Sa loob noon sa Jerusalem, 'di ba? Merong matanda na isang lalaki na matuwid daw po, no?
Kapag pala ang isang tao napupuspos ng banal na espiritu, ang katangian ng isang tao na yon hindi natin mapagkakaila na siya ay taong matuwid at may takot sa Diyos. Amen? Kaya this is the truth, no? Ito po yung salita ng Diyos. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga tao na sinasabi they are filled by the Holy Spirit pero saliwa ang ginagawa nila, no? They are filled by the Holy Spirit pero nangangaliwa, no po? They are not, no? Sila ay sinungaling. Huwag mong sasabihin or huwag nating sasabihin, oh, filled yan ng Holy Spirit pero sumasaliwa siya sa gusto ng Espiritu Santo. No, they are not. The truth is, hindi sila filled ng Holy Spirit. Kapag ikaw ay isang tao na tumataliwas ka sa kalooban ng Diyos, you are not guided by the Holy Spirit. Diba? Maybe you are. Diba? Pero you're neglecting the Holy Spirit. Diba? And that is against sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi po yun gusto ng Panginoon. So, gusto ng Diyos is devout person. Devoted na person. Amen? Gusto niya yung sumusunod. Gusto niya yung taong obedient. Amen? Para magawa niya yung gusto niyang gawin. Kasi yung laman, hindi po kalooban ng Lord yon. Ang gusto ng Diyos, lumalakad tayo sa kalooban ng Espiritu Santo. And, na po, sinasabi dito na ang taong nafe-filled, isa ding sign ng taong nafe-filled ng Holy Spirit, there is fear in the Lord. 'Di ba? Meron tayong minemorya sa mga ngaral. Amen. Kung di po ako nagkakamali, ang buong sino pa nakakaalala nun? Ang buong kalooban ng Diyos, 'di ba? Ang buong kautusan at kalooban ng Diyos sa tao, tama po ba? Ay ang magkaroon ng pagsunod at magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Yun ang buong katungkulan ng tao. Amen? Buo po yun pagsunod at magkaroon ng takot sa Panginoon. Amen? Yun ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Nasa mangangaral po siya, 12:13, kung di po ako nagkakamali, or 13:12. Amen? Yung minemorya natin last month po yata, na memorize natin. No? So yun po, ipinahayag ng Espiritu Santo. Alam niya kung saan siya maghihintay, no? No? Dahil nakikinig siya sa boses ng Diyos. Dahil nakikinig siya sa boses ng Diyos, alam niyang sa templo darating ang Diyos. Alam niyang dun iaalay ang Panginoon. Amen? Alam niya na dun siya nilagay ng Lord. Amen? Sa templo na yon. Kaya dun niya hinahantay ang Diyos. Amen? Tayo po, saan tayo nilalagay ng Panginoon para mag-antay? Mahalaga po yon. Ano po? Mahalaga yon. Mamaya itatapik po natin. Tapusin ko lang po to. So dito po, dahil naririnig niya ang boses ng Diyos, alam niya kung saan siya tamang mag-aantay, and at that is the temple of Jerusalem. Doon dinala si Jesus Christ ng kanyang magulang para tuparin po ang itinakda sa kautusan. Sa 28 po, kinarga ni Simeon ang sanggol. Na ano pong sabi niya? Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong payapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Amen? No po? Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Tayo po yung mga taong hintil. We are not Hudyo. Hindi tayo mga Hudyo. Tayo ay mga hintil na nakaranas ng grace ng Diyos. Na po, alam nyo, nung nahawakan niya si Jesus Christ, no, tinaas niya po si Jesus Christ, handa na po akong mamatay. Na po, dapat ikaw din, Lord. Ikaw din, hallelujah. Ikaw din, kapatid. No? Dapat ikaw din. Nung natagpuan mo si Jesus Christ, nararanasan mo ba yung unang pag-ibig, yung unang pagkatagpo mo kay Jesus Christ, nung una mo siyang nakatagpo, nung una mo siyang nakilala? Di ba, sinabi mo ba sa sarili mo na handa na akong mamatay? Ng payapa, katulad ni Simeon? Nung natagpuan mo yung gospel, sinabi mo ba sa sarili mo na, Lord, di na ako natatakot mamatay. I am at peace. I have joy in my life. No? Kasi yung testimony ni Ate Gretchen, amen, no turning back, sabi niya. No po, loobin nawa ng Panginoon na laging maalala mo, Ate Gretchen, sa puso mo, yung unang pagtatagpo ninyo ng Panginoon para masabi mong tunay sa iyong buhay na no turning back.
Dahil marami ding taong nagsabi sa harap ng Panginoon na no turning back. Pero saan po sila nag-ending? Amen? Nawa po loobin ng Panginoon na patuloy mong laging maranasan sa bawat isa sa atin dito yung unang pagtagpo natin na nakilala at nabuksan natin ng ating mga mata na po nung matagpuan natin ang pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos. Amen? We cannot say right now na no turning back. Huwag po nating tuldukan. Lagi tayong humingi ng guidance, patnubay ng banal na espiritu na huwag tayong bumalik. Na lagi tayong humingi ng gabay ng Diyos na huwag tayong bumalik. Dahil maraming tao, and even nakasama daw ng Panginoon sa kanyang paglalakbay. Magaling na guro, mahusay na guro, magaling na pastor. Pero anong ginawa ni Judas? Kasama pa siya ng Diyos, ha? Kasama pa po siya ng Diyos. Tinuruan ng isang mahusay na guro. Ginabayan ng isang mahusay na pastor. Nilid at pinagkatiwalaan kahit alam na magnanakaw siya. Ikaw din. Isa ka din sa pinagkakatiwalaan ng Diyos. Kahit nga alam ng Diyos na tayo ay nangalunya, nagnakaw, chismosa, pumatay, amen? Makasalanan, sinungaling, marumi sa harap ng Diyos. He never condemned us. He never condemned. It is your decision to choose God. To find Him, di ba? Hinanap mo siya, kaya natagpuan mo siya. Pero ngayon na natagpuan mo siya, nawa hanggang wakas, dahil ang paglilingkod hanggang wakas, walang humihinto sa gitna. Katulad ni Tatay Simeon, naghintay siya ng mahabang panahon, you never know how long. Hindi mo alam dahil mas matagal ang buhay nila noon kaysa sa buhay natin ngayon. Pero nung natagpuan niya yung kapayapaan, yung joy sa puso niya, pwede na ako mamatay. Ilan sa atin ngayon ang nagsasabi na nakatagpo sa Diyos? Na sinasabi niyo na pwede na kayong mamatay ngayon? O natatakot kayo? Natatakot pa rin ba kayo hanggang ngayon? Amen? Na makaharap ang Diyos? Alam niyo po, nalulungkot yung Diyos kasi ang akala po ng Panginoon, lahat tayo magagalak sa pagdating niya. Pero ang nararamdaman po ng Diyos ngayon, natatakot daw tayong lahat. No? Natatakot tayong lahat na parang hindi tayo nasasabik sa pagdating ng Diyos. Wala siyang maramdaman na magsabi sa kanya ng Maranatha! Maranatha! Ang Diyos ay darating! Maranatha! Ang Diyos ay darating! Ang Diyos ay darating! Wala siyang naririnig. Ang naririnig niya lahat, puro iyak, hinaing, takot. Walang nasasabik. Walang nasasabik sa pagdating ko. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Walang nasasabik sa pagdating ng Diyos. Na para bang darating siya para magparusa, yun ang alam ng mga tao. Na darating na siya para parusahan ng tao. Mali. Mali yung iniisip ng tao. Mali yung iniisip ng puso ng tao. Kaya parang nasusugatan yung puso ng Diyos. Walang sabik na makita ako. Walang sabik na dumating ako. Walang totoong naghahantay sa akin. Walang sumisigaw that the Lord is coming. Ang tanong niya, bakit? Paano daw po ba natin kinikilala ang Diyos? Paano daw ba natin siyang kilala? Sa paanong karaan daw po natin nakikilala ang Panginoon? Bakit walang nasasabik kahit isa sa inyo na makita ako? Walang nasasabik kahit isa sa inyo na matanglawan ako. Walang isa kahit isa sa inyo na nasasabi, says the Lord. Ang nararamdaman niya, puro takot. Puro takot ng mga tao. Puro kapighatian.
walang kapayapaan. Pero ang sabi ng Lord, kapayapaan ang hinahatid ng Diyos sa bawat isa. Pero bakit wala tayong kapayapaan? Amen? Kaya dun po nalulungkot yung Panginoon, no? Hindi katulad ni Tatay Simeon. Hindi katulad ni Tatay Simeon po, na tayo ay, bakit ganon? Parang ganon yung pakiramdam ng Panginoon. Walang nasasabik sa atin na darating na siya. Amen? Wala pong nasasabik. Walang ganon. Ganon yung pakiramdam ng Panginoon sa bawat isa. Na po, i-self-check niyo yung sarili niyo. Totoo ba si Lord? Amen? Totoo po ba yung sinasabi ng Panginoon? Na walang sumasigaw sa inyo, walang sinisigaw sa atin. Lahat, I include myself po. Ano kasi bago ko ilatag ito, ako po muna, no? Kaya pagpaumanhin ninyo po, kung nakapagsasabi ako ng kayo, tayo yun. We are. Ano po, ako po yung tinutusok, ako yung tinatarak-tarak ng Diyos. Tuwing naririnig ko to, walang sabik, anak, na dumating ako. Totoo ba? 'Di ba? Totoo ba na walang nasasabi, 'no? Tayo po ay tinatanong ng Panginoon, totoo ba Nanay Andrea, Pastor Randy, Ate Jonalyn, Kuya Ricky, Ate Eleonora, Ate Eileen, Pastor Art, Ate Gretchen, Nanay Imelda, Ate Jane, Ate Janice, Ate Jobita, Kuya Rico, Ate Maria Alens, Ate Mary Jane, Ate Rona, Ate Therese, Hindi and po, even umiyak po ako, ako. and even ako. 'Di ba po? Naging gusto ko makita si 'Di ba po? 'Yun yung pong tanong sa atin ng Panginoon ngayon. Totoo ba na nasasabik tayo? Totoo ba na naghihintay tayo? Bakit kayo punong-puno ng takot? Yun yung tanong sa atin ng Panginoon. Bakit tayo punong-puno ng takot? Hindi ba dapat sabik tayo? Hindi ba dapat nagdidiwang tayo? Hindi ba dapat ganun yung nararamdaman nating lahat? Purihin po ang Panginoon, ano? Ito po yung pinapahayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magpuri si Simeon po nagpupuri nung nakita niya si Jesus Christ. At handa na siyang mamatay sa payapa. Amen? At pinahayag niya doon. Sinabi niya sa salita niya, no po, yamang nakita ko na po sa aking mga mata ang iyong pagliligtas dahil nakita niya si Jesus Christ. Inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Hindi po darating ang Diyos dito para parusahan lang tayong lahat. Sa lahat ng mga naghihintay, andito ang Diyos para magligtas sa ating lahat. Andito ang Diyos para matupad ang kanyang mga pangako. Andito ang Diyos para masabi mo na buhay yung Diyos na inaantay mo, na pinapanalanginan mo, na hingihingin mo ng proteksyon, kagalingan sa bawat sitwasyon mo. Darating na ang Diyos. Diba? Darating ang Panginoon at magliligtas siya sa lahat ng bansa. Amen? Huwag nating ilagay sa isip natin na magpaparusa lang siya. He is a Redeemer. He is a Savior. He is an in control God. He is Savior. I am here to save you, anak. Yun yung sabi ng Diyos. I am here to redeem you. Pero parang walang excited. Amen? Parang walang may kapayapaan. Parang lahat ng tao takot sa pagdating niya. Ito po ang liwanag na tatanglaw sa hintil. We are. Amen? Tayo yung mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Amen? Magbibigay ng karangalan. Magbibigay ng kaligtasan. Magbibigay ng kaayusan, kapayapaan, katuwiran, katarungan, kaligtasan sa mundong ito. Pero walang sabi. Walang sabi. Amen? Kaya nanlulumo po yung puso ng Lord. Amen? Nawa, maging katulad po tayo ng puso ni Tatay Simeon na nung natagpuan niya si Jesus Christ, payapa siya. Nagagalak po siya. Nagagalak yung puso niya. Namangha ang magulang ng sanggol at sinabi kay Simeon tungkol sa bata. Binasbasa ni Simeon at sinabi niya kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa insian ng marami. Kaya't
Mahahayag ang kaniyang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatian para sa isang patalim na itatarak sa iyong puso. Maaaring nasasaktan kayo ngayon kasi bilang maglilingkod ng Diyos, walang nakikinig sa inyo. Maraming nagre-reject sa inyo, but it is written. Bilang anak ng Diyos, it is written, kapatid. Huwag na tayong magtaka. Hindi lahat tupa. Yung iba kambing. Yung iba kambing. Hindi lahat tupa. At yun ang kailangan nating maunawaan. No po? Pero andun pa rin talaga yung puso at pagmamahal na kahit nasasaktan tayo, andun yung pa rin yung kasigasigan natin na iligtas. Amen? Naroon din sa templo ang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. No po, ito yung kasaling lahi ni Asher. Yung apat, si Judah, sa buhay nila Asher, yung sa lubang tipan po, lahi itong babaeng to na si Ana. Naghihintay siya sa tamang lugar din. Dahil nakikinig sila sa Diyos. Nasa tamang lugar sila. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang nang nagsama sila ng kanyang asawa at ngayon, 84 na taon. 80 years old po siyang nag-aantay sa Diyos. Gaano ka na nag-aantay sa Diyos, kapatid? Meron na bang 10 taon? Meron na bang 20 years? Meron na bang 30 years na nag-aantay sa Diyos? Meron na ba? Kasi yung matandang ito, 80 years eh. Ano yung ginagawa niya? Habang naghihintay siya. Ito yung gustong gawin natin. Habang nag-aantay tayo sa Panginoon, ang sabi, nag-aayuno at nananalangin sa loob ng 80 years. 80 years, kapatid. Gaano ka katagal nananalangin? Kalahating oras? 10 minutes? 15 minutes? Nagpa-fasting ka ba? Binibigay mo ba sa Lord yung sincerity ng puso mo? Nagmamalasakit ka ba? Sinusunod mo ba yung kalooban ng Diyos na ipanalangin mo ang lahat ng hinirang ng Diyos? Nagiging concern ka ba sa Israel? Nagiging concern ka ba sa ibang tao? O mas concern ka lang sa sarili mo? Na okay ka na. Pero yung babaeng ito, 80 years, nag-aayuno pa. Nagsasacrifice. Amen? Yun yung gusto hinahanap ng Lord sa atin na habang nag-aantay tayo sa Kanya, andun yung kasabikan natin na nag-aayuno, nagpa-fasting, nagsasakripisyo sa mga laman na to. Mga laman na iniingatan, pinapahida ng astringent, pinapaganda, mga katawan na uuudin, mga katawan na iiwanan, mga katawan na galing sa alabok, babalik sa alabok. Mas pahalagahan po natin yung espiritu natin na aakit sa langit. Pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na po dahil babalik na ang Nazaret. Amen. Babalik ang Diyos. Darating ang Diyos. Amen. Sabi niya dito, ng oras na iyon, lumapit siya kay Jose at Maria. Nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol. Lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Amen. Di ba po, yung propeta nag-prophesy that time. Amen. Ang sabi dito po, hallelujah, naroon din sa templo ang isang propetang babae. So there is a prophet na babae, may propetang babae po, Malinaw po sa salita ng Diyos, there is a prophet. May propetang babae na ang pangalan ay Ana. Hallelujah. Anak ni Panuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na, 80 years old po, na nagpapasalamat sa Diyos dahil darating na ang magpapalaya sa Jerusalem. Di ba? Nakita niyo po excited nila? Nagpapasalamat sa Diyos kasi darating na. Amen tayo ba? Habang nababasa natin yung habang nababasa natin papalapit na, nangyayari na yung mga nangyayari, magkakagulo ang lahat ng bansa. Nasasabik ba tayo habang papalapit? Nagpapasalamat ba tayo dahil makikita na natin ang Diyos? O takot na tayo? Amen? Habang papalapit, imbis na nagagalak ka, takot na takot ka. Habang nakikita mo ang senyales na magkakagulong lahat ng bansa, it is written. Magkakagulo ang lahat ng bansa. Na dapat nagagalak ka kasi darating na ang Diyos. Nasasabik ka na darating na ang Diyos, pero ang buong sanlibutan, ang sabi ng Lord, natatakot. Mas mahalaga pa yung lahat ng nakikita nila sa paligid nila.
Mas mahalaga pa yung nakikita nila sa sanlibutan kaysa nababasa nila sa aking salita. Mas mahalaga pa daw, mas iniingatan pa ng tao ang world kaysa my word, sabi ng Diyos. Amen? Ikaw din ba ganon? Mas mahalaga ba sa'yo yung world? Mas mahalaga ba sa'yo nakikita mo na mga mata mo na maglalaho kaysa sa salita ng Diyos na mahabang buhay na hindi maglalaho magpakailanman? Na parang walang nasasabik sa pagbabalik ng Nazaret. Walang nasasabik sa pagbabalik ng anak. Amen? Kung paanong nalungkot sila noon na umakyat siya sa langit, ang sabi ng dalawang anghel, muli siyang magbabalik sa ulap, kasama ng mga anghel. Na magpupuri daw ang mga tao, pero parang hindi nakikita ng Lord. Amen, na nagpupuri. Sabi niya, nang maisagawa nila ang lahat ng yun, itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth ng Galilea, at ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Na po, habang lumalaki si Jesus Christ, na po, alam niyo, pag binasa niyo yung kasunod nito, ito yung 12 years old na si Jesus Christ, no? Nung batang edad niya na nagpahayag siya sa templo ng mga salita. Ikaw din na nakatagpo ka sa salita ng Panginoon, kailangan mo ring lumakad at magpahayag at para ipahatid ang katotohanan sa lahat ng tao, sa lahat ng pamilya mo, sa lahat ng sanlibutang ito. Yun ang gawain natin. Pero after that, yun lang po sa batang edad ni Jesus Christ, itong kwento na to hanggang 52 po, dito nyo lang makikita yung kabataan ng Lord. And the following 18 years, tahimik ang Diyos. 18 years, bumalik po ang Diyos when He was 33 years old. Tahimik ang Diyos. Amen? Tahimik ang Diyos. Wala siyang kwento ng kanyang kabataan. Ito lang ang nag-ingay. Nung siya ay 12 years old na nagpapahayag sa salita ng Diyos, after that, the God is quiet. Tahimik ang Diyos. Nararamdaman mo rin ba sa moment ng buhay mo na parang may pinapanalangin ka pero tahimik ang Diyos? Amen? Na parang hindi mo naririnig yung salita niya. Kaya nga dito pinapaalalahanan po tayo. Number 1, sa paghihintay mo, don't trust in your own understanding. Maaaring may mga panahon na tahimik ang Diyos, pero huwag kang magmamadali. Huwag kang magtitiwala sa sarili mong kaunawaan na ikaw na ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Kaya nga, pinapaalala dito ng Panginoon na habang naghihintay ka, kailangan kasama yung pag-o-obey mo. Si Simeon po, tapat siyang naghihintay, matuwid na tao. Amen? May takot sa Diyos habang naghihintay. Ikaw din, yun ang ina-expect ng Diyos sa'yo, kapatid. Magtiwala ka sa Diyos. Proverbs 3, amen? 5:6, magtiwala sa Diyos at huwag ka lean not on your own understanding. Yun po ang sabi ng Panginoon. No? Kailangan na mag-rely tayo sa wisdom ng Lord, hindi sa wisdom na meron ka. Kasi mas mataas ang karunungan ng Panginoon. Sinabi din ng Panginoon, di ba, na dahil sa kakulangan ng karunungan ng tao, napapahamak ang tao. Amen? Kaya mag-obey tayo habang naghihintay tayo sa Panginoon. Sa Diyos po tayo mag-obey. Amen? Pangalawa po, ang sabi ng Panginoon, habang tayo ay naghihintay, para gusto mong maging makabuluhan ng paghihintay mo, sabi ng Panginoon, put your hope to God's Word. Ilagay mo daw sa Word, hindi sa world. Amen? Yung pag-asa mo, ilagay mo sa salita ng Diyos, huwag sa mundo na to. Amen? Hindi sa mundong ito ang pag-asa natin. Psalm 135, sinabi niya yon, I wait for the Lord. My whole being waits. And in His word, I put my hope. Psalm 35, sinabi na David yun, naghihintay ako. Diba? Yung salita ng Diyos na hindi magdi-disappoint sa Kanya. Kasi alam niya na totoo yun. Because God keep His word. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya kung ano man na nakikita nyo, kahit magkaroon ng kaguluhan sa mundong ito, hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos. Kaya ilagay mo yung pag-asa mo sa salita, hindi sa nakikita mo sa mundong ito. Amen? Matuto tayo na magtiwala at magkaroon ng pag-asa. Amen? Na ilagay mo sa kamay ng Diyos. Huwag mo ilagay sa kamay mo. Kasi, sa sobrang desperate mo, pag nilalagay mo sa kamay mo, nagmamadali ka na. Katulad ni Abraham at Sarah. Amen? Hindi makapag-antay. Ang Diyos minsan tahimik.
Pero hindi dahil tahimik siya, hindi siya gumagawa ng paraan sa mga hinihintay mong panalangin sa'yo. Hindi dahil naghihintay ka, hindi kumikilos ang Diyos. Hindi dahil hindi mo nakikita, hindi siya kumikilos. Hindi mo nakikita ang puso mo. Pero ba't naniniwala ka na gumagalaw siya? Ba't naniniwala ka na tumitibok ang puso mo sa loob ng katawan mo? Hindi mo nakikita ang bituka mo? Pero ba't naniniwala ka na nagpa-function siya na ginigiling ang pagkain mo? Wala kang nakikita sa loob ng katawan mo. Pero naniniwala ka na buhay ka, kumikilos ka dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi mo nakikitang lumagalaw ang mga dugo mo sa loob at bawat ugat mo pinapadaloy ng Panginoon sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan mo. Amen? Pero ba't naniniwala ka? Hindi mo naman nakikita. Pero sa mga bagay na nakikita mo, sa harapan mo, nalilinlang ka. Amen? Kaya maging maingat daw po tayo. Don't use your own power for your own benefits. Huwag mong gamitin ang sarili mong kapangyarihan para sa sarili mong benepisyo. Dahil sa pagmamadali mo, magkakamali ka. Katulad ni Abraham at ni Sarah. Amen? Huwag po tayong maging impatient. Diba? Ang paghihintay daw po sa Panginoon, sa will ng Lord, hindi lang po yun para matapos. Diba? Ang paghihintay, habang naghihintay daw po tayo sa kalooban ng Diyos, antayin din natin yung kaparaanan ng Diyos, hindi kaparaanan natin. Andun dapat yung pag-asa natin. Amen? Yun yung ginawa ni Tatay Simeon at ni Ana. Ang kaparaanan ng Diyos, manalangin ka, mag-ayuno ka. Habang inaantay mo Diyos, maging tapat ka. Amen? Maging matuwid ka sa harap ng Diyos. Magkaroon ka ng takot. That is the way of the Lord. Yun ang kalooban ng Diyos at yun ang kaparaanan ng Panginoon at hindi mo pwedeng shortcutin yun, kapatid. Walang shortcut sa pag-aantay sa Diyos. At gusto ng Diyos na madatnan tayong tapat, matuwid, puspos ng banal na Espiritu, nananalangin at nag-aayuno. Yun ang gustong makita ng Lord sa ating lahat. Hindi lang tayo basta nakikiayon sa mundo. Ayaw ng Diyos na nakikiayon tayo sa mundo. Habang naghahantay tayo, naghahanda tayo. Habang naghahantay tayo, nagpaplano tayo ng kalooban ng Diyos. Habang naghahantay tayo, nagkakaroon tayo ng patience to obey God. Amen? Kaya dito po, huwag tayong maging katulad nila. Trust by faith. Yung pananampalataya, yung pag-asa natin na sa Diyos natin nilalagay. Amen? Hindi po tayo i-disappoint ng Diyos dahil hindi sinungaling ang Diyos sa kanyang salita. Pero ang mundong ito, i-disappoint ka nito. Maraming tao ang nangako sa'yo na hindi tinupad. Amen? Maraming bagay sa mundong ito na nakita mo na akala mo okay, pero nung pinasok mo, kapahamakan pala. Huwag mo ilagay sa kamay mo. Magtiwala ka kahit di mo nakikita. Huwag mo ilagay yung kapangyarihan sa isip mo. Dahil hindi ikaw ang magpapakilos ng buhay mo. Hindi ikaw ang mag-aayos ng pamilya mo, kapwa mo. Sabi nga nila, si Paul ang nagtanim, di ba? Pero ang Diyos ang nagpalago. Hindi ikaw magpapabago sa tao. Desisyon nila yun. Ilalagay ng puso. Sa puso nila, ilalagay ng Diyos ang salita. Amen? You know that God hears you. Pangatlo po, alam mo na ang panalangin mo nagkapakinggan ng Diyos. Amen? Na hindi maging katulad daw tayo ni Mika. No? Sa Mika 7:7, sinabi niya po doon, but as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me. Ganun ka rin ba pag nananalangin ka? Na inaantay mo siya. Inaantay mo yung pagdating mo kasi alam mo na may Diyos na magsisave sa'yo. Alam mo na may Diyos na magsisave sa pamilya mo. Alam mo na may Diyos na magsisave sa mahal mo sa buhay. Katulad ng pag-asang ginawa ni Rahab sa buong pamilya niya. Si Mika sa kanyang buhay. Sa lahat ng taong nagtiwala sa Diyos, hindi sila na-save dahil sa sarili nilang kakayahan at kapangyarihan. Hindi nagbabago ang pattern ng Panginoon sa ating lahat. Si Moises, naligtas niya ang lahat ng mga nasa Egypt dahil sa kalooban ng Diyos, sa way ng Lord, hindi sa way niya.
Dahil nung sinunod ni Moises yung way niya, namatay siya. Hindi niya nakita ang promised land. At ganun ka rin, kapatid. Ikaw at ako, kung susuway ka sa kalooban ng Diyos at sariling way mo, ang susundin mo, pwedeng mamatay ka rin. At hindi mo makita ang promised land. Kaya maging maingat ka sa pag-asa kung saan mo nilalagay ang pag-asa mo. Mag-ingat ka sa foundation kung saan mo nilalagay yung faith mo. Mag-ingat ka sa desisyon kung saan mo nilalagay ang pananampalataya mo. Amen? You know that God's hear you. Kahit hindi mo nakikita, when you pray, God is working. When you pray, God is moving. When you pray, God hears you. Amen? And you have to believe. You have to believe in faith. Just believe, sabi ng Diyos. Just believe. At sabi niya dito, wait with expectant hope. Diba? Na para daw buntis. Na pag buntis ka, ina-expect mo na lalabas yung anak mo. Na manganganak ka ng malusog na anak. Na parang itlog. Amen? Na alam mo na lalabas yung buhay doon. Alam mo na may sisiyo na lalabas doon. Ina-expect mo na may newborn. Amen? Ganun po ang pag-expect. Diba sabi niya sa Psalm 5:3, in the morning, my Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Nag-aantay ka. Umaasa ka. Diba? Pag nag-expect ka, di ba? Pag sinabi ng nanay mo, bibilang ka ng ice cream pag uwi, ina-expect mo yun, may tiwala ka nga sa nanay mo, bakit hindi sa Diyos na nag-create sa'yo? Minsan mas may tiwala pa tayo sa salita ng tao. Amen? Minsan pag nangungutang tayo ng pera, mas may tiwala pa tayo pag sinabi niyang yes, kaysa kahit pagtahimik ang Diyos. Amen? No. Even in quiet time na nagdadasal ka, tinitingnan din ng Diyos kung paano ka nag-aantay. Kung anong kaparaanan yung gagawin mo. Kung patuloy ka pa rin bang susunod, kahit na worst na yung nakikita mo. Kung ikaw ay nandun sa Israel, at nakita mo duguan yung mga pamilya mo sa harapan mo, meron ka pa rin bang pag-asa na sa Diyos mo inaasa? Kung nakikita mong sumasabog yung mga bomba sa harapan mo, dahil darating ang panahon, kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ng gera sa Pilipinas. Magkakaroon ng gera sa lahat ng bansa. Kapag ba dumating yung pagkakataon na yun, ilalagay mo pa rin ba yung expectant hope sa Diyos na kilala mo? O nagkakaroon ka lang ng pag-asa dahil sa mga bagay na nakikita mo? Mahalaga po na nakikita ng Diyos na habang nag-aantay tayo, andun din sa kaparaanan ng Diyos ang paghihintay natin. Amen? Know that God will take you through because He is with you. Hindi na lang siya, He is with you now. He is in you. Nasa iyo ang Diyos. Amen? Sabi niya nga dito, di ba, natatandaan niyo po ba? Yung dasal ni David, my Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Yung Psalm 23 po, napakaganda. Napakaganda ng dasal ni David doon, di ba? Na umaasa siya sa Diyos. Di ba po? Si David may pamilya din, kapatid. Katulad mo din siya na may pamilya. Amen? Pero sa Diyos siya umaasa. Dahil alam niya, kung tapat siyang naglilingkod sa Diyos, alam niya, nagagabayan din yung pamilya ng Diyos. Kapatid, hindi mo mas mahal ang pamilya mo kaysa sa pagmamahal ng Diyos. Parang minsan sinasabi daw natin sa Panginoon na mas mahal pa natin yung pamilya natin kaysa sa Diyos kung bakit ayaw natin ipagkatiwala sila sa kamay ng Diyos. Mas makapangyarihan ka daw ba kaysa sa Diyos?
Bakit parang hindi ko siya pwedeng iwanan, hindi ko po siya pwedeng layuan, hindi ako pwedeng lumayo sa anak ko kasi ano, mas makapangyarihan ka sa Diyos? Sa palagay mo ba, kahit katabi mo yung anak mo, walang pwedeng mangyari sa kanya? Hello? Sa palagay mo ba, dahil hawak mo yung anak mo, kamay ng anak mo, kamay ng asawa mo, kamay ng magulang mo, walang pwedeng mangyari sa kanila pag niloob ng Diyos? O mas naniniwala ka na maging tapat ka lang, matuwid ka sa Panginoon, ang Diyos ang mag-iingat sa kanila dahil nagtatiwala ka sa iyong pastor. My Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Lalakad daw siya. Ano sabi niya? The Lord is my shepherd, I lack nothing. Hindi ako magkukulang. He makes me lie down in the green pasture. He led me to quiet water. He refreshes my soul. Amen? He guided me along the right path for His name's sake. Dahil sa pangalan ni Jesus, nananampalataya ako na iingatan niya yung mga mahal ko sa buhay. Kahit pa nagbabaranggayan sila, kahit pa nag-aaway-away sila, sa puso ko, naniniwala ako iingatan niya ng Diyos. Mahal ng Diyos yung mga pamilya ko. Mas mahal niya yung pamilya ko kasi sa pagmamahal ko. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa akin kahit makasalanan ako. Ganon din higit ang pagmamahal niya kahit malayo ako. Kaya ipagkatiwala natin sa kamay. Even though I walk through darkness, kahit pa nasa kadiliman ka kapatid, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Sa kalaban, wala siyang magagawa sa akin. Wala siyang magagawa sa pamilya ko pag nagtitiwala ako sa Panginoon. Ba't ako matatakot? At yun ang gustong makita ng Diyos. Kung meron kang banal na takot, mas magkaroon ka ng banal na takot na hindi mo siya masunod. Mas magkaroon ka ng banal na takot na magkaroon ka sa kapangyarihan na yung doubt mo sa Diyos na huwag magtiwala sa Kanya. Mas matakot ka doon. Hindi dahil kasama mo yung pamilya mo ngayon, ligtas sila. Wala sa'yo. You are not the Savior. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang kaligtasan ng pamilya mo. Magtatanim ka lang. At ang Diyos ang mag-iingat. Ang Diyos ang magtuturo. Ang Diyos ang magpapalago. Ang Diyos ang magliligtas. Kaya huwag kang masyadong depressed. Huwag kang masyadong puro ka anxiety. Ang gusto ng Diyos, pagtiwala ka sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya. Mag-ayuno ka. Mag-fasting ka para sa pamilya mo. Diba? Dahil sabi niya, dito, diba po, ang sabi niya, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, yung tungkod mo, and your staff, they comfort me. You will prepare a table before me in the presence of my enemies, lahat ng kaaway. Ang Diyos ang makakalaban doon, hindi ikaw. Amen? Ang Diyos ang tatalo doon. Ang Diyos ang magpuprotection doon sa'yo. Sabi niya, you anoint my head. Lahat tayo anointed, kapatid. Lahat ng tumanggap sa Diyos, anointed. Amen? My cup is overflowing. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? There is eternity in Jesus Christ, kapatid. At sa huli po, ito po yung paalala ng Panginoon sa atin. Sa huli, walang shortcut. Walang shortcut. Don't go outside the mission of God. Huwag kang lalabas sa mission ng Panginoon. Huwag kang lalabas sa mission ng Lord kung saan kanya nilagay yan yung calling mo. Kahit lumabas ka at tumakbo ka katulad ni Jonah, ibabalik ka pa rin niya dyan. Hindi ka makakatakas. Kung saan ka nakakall, dyan ka ibabagsak ng Diyos. Amen? Kaya kahit anong gawin mo, walang makakatakas sa Diyos. Walang makakatakas sa kamay ng Diyos. At lagi mo daw pong tatandaan, God is always in time. Amen?
Yung timing ng Lord, yung oras ng Panginoon. Yung oras ng Lord po, ang sinasabi niya dito. Kaya ka naiinip, kapatid, kasi nilalagay mo yung oras mo. Hindi sa oras mo, sa oras ng Diyos. At knowing and unknowingly, kapag time na ng Diyos, wala kang magagawa. Kaya wala kang dapat gawin kundi ipagkatiwala sa Diyos lahat ng bagay. Lahat ng kaparaanan. Lahat ng pag-asa. Lahat ng pananampalataya mo. Kapatid, kapag kumunaw na to ang mundo, hindi mo kaya iligtas yung kaluluwa ng anak mo. Gawin mo habang may oras. Gawin mo habang may chance. Amen? Kasi ang oras ay parang magnanakaw. At walang nakakaalam. Magalak ka kapag dumating ang Panginoon. At lagi mong tatandaan na kung anong sinulat ng Diyos, magaganap ang revelasyon ng Panginoon, hindi sa sarili mong revelasyon. Tapos na ang aklat ng libro. Tapos na ang aklat ng Biblia. At ang paalala ng Panginoon. Tandaan daw po nating lahat ang huling revelasyon ng Diyos. Ito po yung conclusion ng Panginoon sa mensaheng ito. Sa Revelation 22, 7, 6 hanggang 21. Amen? Ang sabi niya po dito, huwag niyo daw po itong aalisin, no? Huwag niyo aalisin ito sa inyong mga puso. At magalak daw po kayo. Magalak daw po kayong lahat. No po, lahat tayo magalak, sabi ng Panginoon. Ito ang huling habili ng Diyos sa aklat niya nung tinapos niya po ang revelasyon ng Panginoon. At walang makapagbabago nito. Walang makapagbabago na revelasyon ng Diyos kahit sino sa atin. Kahit pa sabihin na sila ay propeta, kahit ano pang sabihin nila, tapos na ang aklat. At ito ang dapat nating paniwalaan sa makapangyarihang banal na aklat ng Diyos. Ang sabi niya po sa kanyang salita. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ipahayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na nagaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa loob ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may alipin tulad mo at sumunod din sa iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng mga sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama. Hallelujah, hallelujah. Magpapatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Pagpapakasama. Magpapatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpapatuloy sa pagkarumi ang marurumi. Ngunit ang mamumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanyang kasuotan, sapagkat bibigyan siya ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan,
ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Ako si Jesus ang nagsugod sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng mga nakikinig rito ay magsasabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ito'y walang bayad. Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makakarinig ng mga propesiya mula sa aklat na ito. Ang sino bang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanyang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-aalis ng anumang mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos sa karapatang na ibahagi ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay at ang banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Naway makanta ng lahat sa kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ka, O Diyos, banal at makapangyarihan lang. Amang Diyos, na makapangyarihan, O Diyos. Bigyan mo nga po ng kasabikan, Ama, ang bawat puso ng bawat isa sa amin na nakarinig ng salitang ito. Na hindi ito aksidente, Lord, na maging matuwid kami ay sa iyo kalooban, kaparaanan at walang shortcut sa aming buhay, Panginoon. Respetuhan namin ang proseso na binibigay mo sa amin, O Diyos. Na magalak kami sa pagdating mo. Patawarin mo kami kung puro takot yung puso namin, Panginoon. Imbis na magalak kami na ikaw ay darating na katulad ni Simeon at Ana na nagpapasalamat na nanalangin at nag-aayuno, Panginoon, dahil darating ang anak ng Diyos. Ang buhay na Diyos. Ang Diyos na nangako, Panginoon. Darating ang Diyos. At malapit ang dumating ang Diyos. Kailangan tayong magpuri, magpasalamat. Sumunod sa kalooban, maging matuwid at magkaroon ng banal sa takot sa Diyos. Yun ang buong katungkulan ng tao. Ang sumunod, maging obedient sa pagsunod sa Diyos. Purihin ka, Amang Banal. Purihin ka, Banal na Espiritu. Purihin ka, Banal na Ama sa langit. Maraming salamat po sa mensahe mo, O Diyos. Patuloy nawa, Panginoon, maghari ka sa mga puso namin, O Diyos, at alam namin, Ama, na ang aming mga mahal sa buhay, Lord, hindi mo pababayaan. Hindi mo kami pagkukulangan, Panginoon, kung kami po ay patuloy na maghahanap, O Diyos, at lilingap at mauuhaw sa iyong salita, hindi sa mundong ito, hindi sa world na to, kundi sa word mo kami tututok, Panginoon, at magpapasalamat dahil ang kalakasan at pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling, ang Diyos na nagbigay ng revelasyon at wala nang magdadagdag, Panginoon, at magbabawas nito sapagkat mananagot sila at idadagdag mo ang bawat salot na yun sa kanilang mga buhay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, maingat ko pong itinataas, Panginoon, ang pagpapala at pagpupuri, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang naging malwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad, Ama, na maipahayag ang iyong mga salita, O Diyos. Ang makapangyarihang banal mong salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ikaw po, your Lord, you are the God, Panginoon. You are the Alpha and Omega, Panginoon. Na darating ka, Panginoon, at magpupuri ang bawat isa, Panginoon, at magsasaya at pagagalak ang bawat isa na darating muli ang anak ng Diyos sa second coming, Lord, in the name of Jesus, na pinakahihintay ng bawat isa at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, O Diyos. Purihin at dakilain ka, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensaheng ito. Ito po ang aming alay, Panginoon, ay ang pagsamba ng buong puso at pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin na patuloy kaming magalak at magkaroon ng kasiyahan, Panginoon, at huwag matakot at mangamba. Fear not, ang sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magpakatatag daw po tayo sa ating pananampalataya sapagkat ang ating pag-asa sa iisang Diyos na buhay na si Jesucristo na nangako sa bawat isa sa atin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi babalik ang kanyang mga salita sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan, purihin, dakilain,
Magalak, magalak ang bawat isa na dumadaan sa pagsubok sapagkat nasa inyo ang Diyos. Magalak at magpalain ang mga taong tumutulong sa mahihirap at mga mamahabagin sapagkat makikita ninyo ang kaharian ng Diyos. Pagpalain ang mga tao na sumusunod sa Diyos sapagkat siya ang kalulugdan ng Panginoon. Salamat Panginoon o Diyos. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming pasasalamat na may pagpupuri at pagsamba sa katwiran at kapangyarihan ng banal na Espiritu o Diyos sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang nakarinig ng salitang ito, Ama, at balutin mo ng banal na Espiritu o Diyos at dugo mo, Panginoon, ang bawat isa at bawat pamilya o Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon. Amen.